Hello. Ah, Masyado ka ba nasisilaw sa ilaw? masyadong maliwanag ng ilaw. Eh, alam mo kung bakit masyado maliwanag? Bakit? Kasi may tatanong ako sa'yo, kailangan ko ng liwanag. Kailangan ko ng paliwanag mo. Oh, sige nga, sige nga. Okay, Ano ba yung kasi- tatanong mo? Kasi Chip, meron akong kaibigan na sinabi sa akin na yun daw nakakasira ng mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga di gasolina, mga kapatid. Eh yun daw ikinakarga mong gasolina. Yung pa daw yung nakakasira ng sasakyan. Siguro hindi naman lahat, no? Hindi naman. Mga kapatid, meron kasing tinatawag na octane sa cetane. So ito, kasama rin naman yung diesel sa pag-uusapan namin. So maraming mga nagtatanong sa amin, ano daw ba ang ano daw ba ang kahulugan ng octane? Oo. At ano din daw ba yung kahulugan ng Cetane. cetane? Sa diesel. Oo. Ngayon, ang karamihan ng mga sasakyan natin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga makabagong sasakyan, pinaliliit nila yung makina, pero humahaba naman yung compression stroke. So karamihan, matataas ang kompresyon. Kaya ngayon, itong mga high-performance car, yung mga sasakyan na yan, ay nagre-require yan ng mataas na octane rating. Dito sa atin sa Pilipinas, yung tinatawag nilang research octane number natin dito ay talagang 93 RON. Yan, RON, 93 RON, research octane number. So yun yung standard dito sa Pilipinas, 93. Oo. Ngayon, kung ang sasakyan mo 91 octane, yung 91 octane naman na yun yung minimum Oo. octane rating na nandoon mismo sa manual mo, Manual. sa owner's manual mo. So Chip, bakit sinasabi ngayon na ang nakakasira daw ay yung octane rating? Pwede. Kung mali ang octane rating niya, yung octane parang yun yung nagpapadelay ng putok. Ng putok. Yun yung pinakasukat niya. Oo, nang hindi siya magiging advance, tama lang siya sa setting ng makina mo. Yung setting ng makina mo, yung compression. At saka Oo, firing order niya. Yung firing fire- order. So halimbawa, yung octane rating mo, 95, yun yung nakasulat sa manual mo. Mm. At gumamit ka ngayon nung 91 na octane rating. Under pa rin naman yung sa mga Andar, engine mo eh. oo. Pero hindi na siya perfect. Kasi pinerfect na ng manufacturer eh. Oo. Sa 95. Sa 95 octane Eh, rating. nagtipid ka, mas mura kasi yung bumababa octane. Oo, mas yung mura mababa, kasi mas yun. mura yun eh, di ba? Eh ngayon, ano epekto nun? Kung halimbawa, 95 octane rating ka, ginamit mo yung 91, ano epekto nun? Nag-advance, unang pumuputok agad yun. Mas Ah. nagkakaroon ka ng fuel knock. Fuel knock or yung premature fire? Wow. Yung misfire? Misfire. Ano ba yung tunog ng misfire? Yung fuel knock, yung parang pagbigay mo ng gas, yung takot. Staccato. Lalo na pagka yung hirap makina, lakas nun. Kasi ang trabaho talaga nung octane rating, sabi nga ni Chip dito, yung ma-resist niya yung early fire. Oo. Eh, bakit ba nasasabing early fire yun? Ano ba? Eh, okay nga yun, early nga eh. Eh, di ba, Hindi. advance ka nga eh. Hindi pwedeng advance. Eh, ibang nangangarera, ina-advance nila yun eh. Ay, sa high speed. Sa high speed. Yeah. Eh, paano sa minor? Sa minor, hindi pwede. Bakit? Anong mangyayari pagka sobrang advance ka? Eh, sa minor pa lang, sa starting mo pa lang, maramdaman mo na hirap na yung makina mo. Hirap na yung starter mo paikutin yung makina. Kasi Doon pa lang. sinasalubong nung Nung fire. nung fire yung compression mo eh. So, ibig mo sabihin, kapag sobrang advance yung timing mo, mapa-diesel yan or mapa-gasolina, Chip, Oo. ganun, medyo parang hirap umistart. Oo. Advance eh. Advance, sobrang advance. Sa minor. Sa minor. Sa starting, tsaka sa minor. Oh. Sabi Tsaka mo sa minor, nag-i-stall siya pagka-advance. Yung palyado, palyado. hindi siya pipino under. Eh, misfire lang naman yun. Hindi, umihina ang makina eh. Pag may misfire eh. Eh, humihina. Nakakasira ba? At sabi dito, nakakasira daw ng makina. Pwede, nakakasira din kasi nagkakaroon ka ng fuel knock. Paano nakakasira yun? Ano naman masisira doon? Nagpupupukan yung... Paano bubukpok yun? Ano? Ituro mo sa akin. kasi kunwari, kinumpres mo. Ituro mo sa akin. Ito yung piston. Kinumpres mo. Ito yung cylinder. So, intake muna, intake stroke. Intake Sa stroke. intake stroke, ano mang gagawa? Open ang barbula. Ngayon sa intake. Tapos, i-compress niya. Hindi, baba niyan, magbubuga na rin ng fuel. Pagbaba nito, paghigop nito, bubuga na rin ng fuel, higupin niya rin, di ba? Kasama yung Higop na hangin. yun, Okay.
So ngayon ito, pag tumataas, ano naman tawag doon? Compression stroke na yan. Compression stroke. So, Pero sarado lahat yung barbula. Oo. Wala Pag- nang hinihigop. so pag umaangat na to, sasara lahat ang intake saka exhaust valve. Okay, so umaangat na to, anong tawag dyan? Compress. Compression. Ito Kino-compress na-compress niya yung niya. hangin saka yung gasoline. Ah. So, pag normal na compression stroke, yung putok niya, pagdating dito sa 5 degrees before top dead center, Mag-i-spark. sisindi yung spark plug. Ah. So, ngayon, sabay ngayon yung sabog. Puputok yung malakas. So, kaya ganun yun. ibababa niya ulit. Ganun yun. So, balik na naman, pag angat naman ito, bubukas naman yung exhaust valve. Exhaust valve. Itutulak niya yung usok. Mm. So, baba na naman, higop ng hangin kasama gasolina, bigay yung injector, tapos pag akyat na naman niya, putok na naman. Paano yung misfire? Ano ba yung misfire Ito, higop. Halimbawa, humigop. Ngayon, dito pa lang sa pula na yan, sa red, pumuputok na. Bakit? Sobrang init. Sobrang init. Iyon nga yung mababa yung octane rating mo. Pag mababa yung octane rating mo, sa sobrang init, pumuputok agad siya. So, early fire. Parang hindi na siya umasa rin sa spark plug. Ano? Oo, hindi na siya umasa sa spark plug. Hindi pa umi-spark yung spark plug. Nagpa-fire na siya dahil sa compressor. Pero tingnan nyo mga kapatid, nasaan yung posisyon ng aking piston? Malapit ka na sa top dead sa ano. Halos hindi pa umaakit ng todo, pumutok na. Lakpas ka lang sa kalahati. O ibig sabihin ba, bababa na to? Hindi, sasalubungin mo yung ikot ng... Sasalubungin niya yung matinding yung power stroke. Sasalubungin niya. So pag salubong niya ngayon, parang... Imbis na bumilis, ihina, pinigil Pinigil niya. Tapos ang mangyayari doon, dahil sa sobrang diin nung pressure dito, itong mga piston ring na yan, parang gumagasgas na yan doon sa liner. Doon kasi sobra yung compression niya, yung fire niya, sobra. Naghahanap din na mapupuntahan yun, siyempre. Saka dito pa lang nagkakaroon na ng tulakan. Para bang ginaganon mo, yung sinasabi mo, yung pinupukpok mo. So kung early fire, yung pre-detonation, dito pa lang sa pula na yan, mga kapatid, puputok na yung gasolina, yung fuel, aangat pang ganun yan Ay, wala nang mabilis yan wala na siyang ikinompress kasi, ano na yung fume na yung pinaputok na niya Kaya nga, saan nanggagaling yung naririnig nating tunog? Tik-tik-tik-tik-tik-tik. Yun yung advanced timing. Yun yung mabilis nun. Di ba? Yun yung mabilis. So sa gasolina... kaya yun, kung meron kang adjustment, pwede mong i-delay ang adjustment ng timing. Ngayon, ang mga kotse, wala nang adjustment. Hindi. Electronic naman electronic mag-a-adjust naman siya, lalo na yung BBT. Yung variable valve timing. So ngayon, hindi na problema yung dati kasi nung carburetor pa, na-adjust mo yung distributor. Mai-setting mo rin sa high octane or sa low octane. Pag nasobrahan ka ng advance, malagutok. tutupi. Pag ibinalik mo naman, atrasado naman. Ang bagal, pero may power. May power konti. Ngayon, sa mga electronic, nakasetting na lahat. Wala ka namang gagalawin dun Wala na adjustment bakit tumutupi? Ito nga yun. Yung gasolina mo, mali. Mali yung octane mo. So, ibig sabihin, mga kapatid, halimbawa, umaandar ka naman, normal naman yung andar mo. Pagdating mo dyan sa Bulacan, konti na lang yung fuel mo, nagkarga ka ngayon sa isang gasolinahan doon. Wala ka na makargahan Tapos naikarga mo 91 octane. Wala nang problema. Hindi na tama doon sa hinihingi ng manufacturer. Hindi, pwedeng 91 octane din yung talagang kaso nakapagkarga ka nung matabang. Yung baka mali ang timplada. Wala tayong binabanggit na kumpanya. Wala tayong nabanggiting kumpanya. Pero halimbawa lang, nagkarga ka, tapos biglang tumupi na. So, pwedeng ang naikarga mong fuel or gasoline ay mahina ang kanyang octane. Kaya nga, pagka maalam mo naman yung history ng car mo, bakit nagkarga lang ako doon ng gasolina, nag-iba na andar ng makina. Kaya nga, bigla lang, di ba? So, yung tumupi na yun, dapat ba pagtagalin niya yun? Hindi, hanggat maaari, pagdating mo sa bahay, total, kaya ka nagkarga, emergency, wala ka nakakargahan. Kailangan makapunta sa pupuntahan mo pagtiyagaan mo na yun, huwag mo na lang puwersahin. Pag uwi mo,
I-drain mo. Drain mo, O, bigay mo punta ka sa na akin. kagad sa punta ka na kagad sa mekaniko, ipa-drain mo 'yon. Kasi chip, 'di ba, sisirain niya kasi. Hindi lang piston ring, kahit ibabaw ng Oo. piston nasisira. Minsan, may nabuksan ako nun, pati yung barbula sunog. Sunog, no? Sa dami ng tupi. Na hindi Sa niya... lakas ng fuel knock niya. Oo. Oo. So ngayon, Overheat yun eh. nag-overheat yun. Bakit yung iba naman yung tupi sa diesel? Iba yung tupi sa diesel, yung knock maingay talaga eh. Ano yun, na-improve na rin ngayon yung wala na ngayon. Hindi, sa diesel naman kasi, hindi yung ang pinag-uusapan, hindi octane ang pinag-uusapan, cetane dyan eh. Cetane naman. Yung cetane naman, hindi yun yung quality ng diesel. Yung cetane, yung kanyang, yung quality ng pag-ignite, yung pagsabog. Para mas mabilis sumabog, mas mabilis Yung maganda masunog. yung sabog niya, magandang mas masunog. Magliyab. Para bang yung diesel mo, hinaluan mo ng mantika, hindi maganda ang sunog nun. Atrasado yun. Oo. Wala, mahina ang fire yun eh. Mahina ang fire. So, ang tendency nun, mausok ka, marumi yung magkakarbon Mas yung loob makarbon ng yun. mas makarbon yun. Saka siyempre, low power. Kasi alam nyo naman ang diesel, kailangan talaga mainit na mainit yan. Tsaka malakas talaga yung fire niya. Oo. So, ibig sabihin, Chip, sa kabuuan, kung halimbawa, ang sasakyan mo, bigla na lang, nung nagkarga ka, bigla na lang nagtupi, pwedeng yung gasolinang naikarga mo. Mali. Ngayon, kung halimbawa ganito po, yun nga, biglang nagtupi, hindi ka naman talaga, konti lang ang naikarga mo, biglaan din, magkarga ka rin ng pinakamataas na octane. Parang para kang scientist. Parang pinagalo mo. Hindi Hindi na. kasi hindi ka nga makapag-DIY, nasa biyahe ka eh. Oo nga. Halimbawa, nasa biyahe ka, nagkarga ka lang naman ng konti, tumupi. Ang mahirap niya kung nag-full tank ka. Oo, full tank. Siyempre, pahigop mo na yun. Mm. Ngayon, kung hindi ka naman nag-full tank, mag-full tank ka ngayon nung 97 octane para mabawasan lang. Labanan mo yung, Oo. yung tabang nung isa. Dagdagan mo. Hindi naman po kasi masama Pwede kasi rin, oo. octane lang naman yung idinagdag mo, pinataas mo lang yung octane para hindi ka agad sa sumasabog. Oo. Di ba? So, ngayon, eto naman po, hindi naman din lahat ng tupi ay pwedeng manggaling sa octane. Lalo na yung mga bagong modernong sasakyan ngayon, pag ba chip nasira yung mga spark plug, pwede rin tumupi. Pwede rin. Anong epekto, bakit tumutupi? Merong spark plug na grounded, kung tawagin, na nag-i-spark siya kahit na hindi pa sa pinai-spark. Napapaaga din yung spark niya. Napapaaga rin yung spark. Yung iba naman, hindi, pagka pundi kasi yun, hindi na i-spark yun, hindi na andar. Yun lang nagdo-double fire. Nagdo-double fire. Kung mahina din yung, alam may problema na rin yung high tension wire mo, pwede din bang mag-cause ng tupi Pwede rin, yun? oo. Pwede rin yun. Tapos yung ignition coil mo, tulad nga, pinag-iwahiwalay na nila. Noong araw kasi, isang ignition coil lang. Sama-sama na lahat. Sama na eh. Ngayon, pinag-iwahiwalay nila. Kanya-kanya. Kaya may tendency na pagsira yung isang ignition coil, pumapalya-palya ka na. Medyo mararamdaman mo naman yun papalya ka na. Medyo palya na. Ngayon, ang sa diesel, yun nga yung balikan natin. Ang sa diesel naman, dahil sa yung buga ng injector ng diesel, pagka iyan ay napapalakas na talaga yung buga at malina, yung excess na fuel na yun yung nagse-second fire. Yun ang second fire niya. Tapos yun din yung mausok yung pumupunta sa tambutsong mabaho. Parang kumbaga sa hindi na nga halos na pumuputok ng matindi yun sinusunog na lang niya dun sa loob. Kasi yung nozzle mo, imbis na fume ang ilalabas niya, meron siyang particle na mga solid. Matters, mga solid na abo na. Hindi na siya fume, hindi na fumes. Hindi na siya vapor. Halimbawa, nakargahan ka nga nung gasolina na low octane. Yung ba kahit na minor, tumutupi ba yun o sa high speed lang? Sa high speed, kalimitan sa high speed. Sa high speed. Unlike sa diesel, kahit minor, may lahat na yun. Dahil sa sobrang dami nung crudo na solid na liquid. Na liquid. Ngayon, sa gasolina naman kasi, kaya naman siya tumutupi, kaya siya nagkakaroon ng misfire. Dahil nga doon sa compression, na sobrang init doon sa combustion chamber, umaaga siya ng putok. Hindi na siya umasa sa spark plug doon sa sobrang init, lalo na yung nagkakarbon ka na, meron ka ng carbon. Nagbabaga yun eh. Andun ka sa ibabaw ng piston mo sa mga gilid, meron doon carbon. Carbon deposit.
Yung carbon deposit, nagbabaga yun Nagbabaga yun eh. Oo. O yun po pwede magpa-misfire. So kapag ka marami na Tawag rin yata detonation yata tawag nila. detonation, no, pre-detonation. So pagka may pre-detonation, halimbawa tama naman yung octane rating mo. Oo. Nagkarga ka na ng 97 octane eh nagmi-misfire pa rin. Baka nga punong-puno na ng carbon yung ano. Oo, kasi nagbabaga yung carbon eh. Yun yung nagbabaga parang uling. So, iyon ba yung makakatulong yung Italian tune-up? Alam mo ba yung Italian tune-up? Ano ba yung Italian? Yung Italian tune-up chip, yung ginagawa natin, na talagang brum, talagang inire-revolution mo ng todo-todo. Oo, pero wag makakatulong yun, pero wag todo-todo kasi masyadong friction naman yung piston tsaka piston ring mo. Hindi, yung Baka Italian naman tune-up, masira. ang ginagawa talaga nila, kailangan mo ibiyahin ng malayo yung sasakyan mo. Tsaka Na at medyo least, kailangan, medyo paspa. Oo, binabiyahe mo. Tataas mo RPM mo. Tataas mo RPM at maaari, ang tawag nga doon, nagdi-decarbonize. Oo. Nagkakarbon, sabi nga ng mga mahilig mga rera. Oo, Halika, mag-carbon muna tayo sa NLEX. Pati tambucho mo ron, itutulak yung carbon. Itutulak niya yun. Wag naman overspeeding. Kasi pwede po kayong magtaas ng RPM nang hindi nyo kailangan mabilis. So, sa kambyuhan lang din yan. Oo, edi... Di ba? Tumatakbo ka mabilis, lagay mo sa tersera. Aabot ng 100. Magwa-wild yung makina mo. Oo. Nagdi-decarbonize na rin po yun. So, dapat talaga, wag baliwalain. Oo. Yung iba nga, pinalilinis lang cylinder head, top over para lang malinis. Eh. Yung carbon na yun. Mm. Sabi mo kasi, ikaw, yung Corolla mo, small body, anong kinakarga mo? Ilang octane? 95. Marami kang pera. Hindi, doon maganda takbo niya eh. Maganda yung takbo niya. Doon. Kasi nga, walang misfire. Wala. Biro mo, yung akyat baba ng piston mo, talagang maganda. Oo. Samantalang kung may misfire ka, para merong ganito eh. Diba? Nagkakaroon ng fire na mahihili ng fire na yun. Nagkakaroon ng pumipigil pa sa ibabaw eh. Dapat walang pressure yun eh. Dapat ang pigil nito doon na sa load eh. Ang nangyari, dito pa lang sa ibabaw, nagkakaroon na ng load. Hindi pa umabot doon sa timing. Oo. Nag-fire na siya. Nag-fire na. Ito nga, 5 degrees before top dead Sa center idle tayo. yan. Sa idle yan. Sa idle. So pagka ito naman ay high speed na, ilang degrees umaabot na? ng 10 to 15 degrees. Before top dead. Before top dead. Pero, half compression. Pag mabilis na kasi nga, yung sobrang bilis mo, yung papasok na gasolina, kalahati na lang. na. Kaya nga, pagka mabilis ka na, ulit yung piston. yung bang half compression, parang ganun, hindi mo na nga kasi makikita talaga yun. Hindi mo na makita yun. Kaya nga gumawa sila ng BBTI na camshaft. Para automatic adjustment talaga siya. Oo, nag-a-advance yung opening ng barbula. Advance yung opening ng barbula para makapasok mas maraming gasolina tayo. Mga kapatid, no? Na-miss nyo to, kaya hinila ko talaga eh. Katatapos lang niyang mag-overhaul ng carburetor ng injection pump. Injection Ayun, pump. hindi pa nga tapos eh. Katatapos lang yun. Meron akong babatiin. Ako, binilin to nung anak ko, si John Kayakaw Tenido. Sir John Kayakaw Tenido. Yan, nasa ano po ito? Nasa California. Lapit kay Maring Normie. No? Pupunta na tayo dyan. Sir John Kayakaw Tenido. Taga Laguna siya pero naninirahan ngayon sa California. Tapos si Maring Normie nandun din. San Jose. San Jose, California. Yung bayo ko, nandyan din. Si Kuya Gilbert de los Reyes, nasa California din. San Jose din yun. San Jose rin ba yan? Mga kapatid, kung halimbawa po, nasa abroad kayo magpicture lang kayo na kung anong bansa kayo. Ipapakita ko po yung mga picture nyo. Dito Ilalabas sa natin yan. Ilalabas po natin yan. Pati po, ito pa. Yung huling nakausap ko, si Sir Paul Newman. Kilala mo yun? Paul Newman. Paul Newman talaga ang kanyang pangalan. Kumusta po kayo? Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Mamayang madaling araw, 107,000 subscribers na po kami. Maraming salamat po. Hindi. Ayaw niyo muna kumain. Sir, mukhang malayo pa kayo, no? Malapit lang naman sir. Malapit. Marikina lang. Marikina lang. Ayan. Tatapusin daw nila. Ayaw muna magsikain, ma'am. Ayan, Si ma'am din, tulog na. Tulog na, gutom na eh. Ayan, Nakapag tinapay na yan. Nakapag tinapay na po kayo?
nga, ang dami. Ayun, oh. Hindi nga naubos eh. Kasi ito, in-overhaul ni Chip yung ano yung injection pump, no? Opo. Oo. Kuya, sasama ko kayo sa vlog, ha? Itong vlog natin ngayon, sasama ko po kayo. Ayan, katatapos lang namin mag-shoot ni Chip. Kaya, tingnan nyo naman yung mga itsura ng mga mekaniko namin. Pero gagwapo naman, oh. Tingnan mo, si Jong Jong. Pakita ka, Jong, dali. Oh. Pakita ka, hindi nakita, oy, Jong. Oh. Si Rex, oh. Ayan, si Rex. Saka itong Bicolano na to, kambal din ng anak. Oh. Si Rudy, ito si Jong, kambal din ng anak nito. Kaya ang sisipag eh. Di ba? Isang kahig, dalawa tumutuka. Kaya sipagan nyo talaga. Ayan, sir, ha. Oh, kaway-kaway po, sir. Ayan, taga Marikina, malayo pa si sir, saka si ma'am. Oh. Ayan, talagang si ma'am talagang nakaantabay si ma'am, no? Tuwing nagpapa-change oil po ba kayo, kasama rin si ma'am? Ay, hindi na. Ay, di na. Yun, lusot. Sa darating po na April 4 hanggang 7, asahan ko po kayo, magkita-kita po tayo diyan sa SMX. At gaganapin po ang Manila International Auto Show. Nandiyan po kami, isinama po kami ng may-ari ng Repsol, ang Grand Toro Oro. Sila po ang nagde-develop din at nag-re-retail po sa amin itong mga coolant na to, itong EcoCool. Yan, kasama po yan. Pati po yung aming automator. Yan, Repsol. Siyempre, hindi mawawala yung aming leader. At marami pa po kami, yung mga aeropack namin na mga panglinis, yung mga brake cleaner, carburetor cleaner, lahat ng cleaner meron po ang aeropack. April 4 to 7, Manila International Auto Show. Abangan nyo po si Auto Runs, nandyan po. Magkita-kita po tayo. Magandang gabi at magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid.